Bago ang campsite na to sa Pangasinan. Tanaw dito ang ilang mga bayan ng probinsya, gayon din ang Nueva Ecija. Pero bakit walang tao? Ano ang sikreto ng lugar na to na hindi pa handang ipaalam sa publiko? Sa unang pagkakataon, dito na natin yan ipapakita at tiyak, ikagugulat ito ng marami. Halika at alamin natin ang daan patungo at mga bagay na makikita sa bagong campsite na ito. Isang gabi sana ito ng tahimik at masayang camping. Ngunit may masamang kaganapan. Isang matinding bangungot na hindi sana mangyari sa bawat isa sa inyo. Tara, simulan na natin ang kwento. Siyempre, bago ang camping, bili muna tayo ng mga kakailanganin. Gustong gusto ko talaga bumiyahe pag norte. Maluwag kasi ang traffic, masarap bumakbak, lalo na pag maayos ang daanan. Uy, ang ganda! Ang ganda guys, nakita nyo ba yan? Ang ganda oh. Sino ba naman ang di matutuwa? Ganito ba naman kagandang mga tanawin ang makikita mo sa biyahe? Ayaw mo pa ba? Alam mo kung ano yung nagpapaganda lalo? Yung sikat ng araw eh. Alam mo? Ang ganda oh. Oh, mga 7 minutes na lang nandun na tayo sa ating kakampingan. So, birayan na natin to. Dito na tayo mismo sa paanan. Tagtuyot na din ito. Halos palagas na lahat yung mga dahon. Kakaiba lang tignan yung itsura ng mga kapunuan dito na naglalagas yung kanilang mga dahon. Summer na kasi tsaka sobrang init talaga. Kaya ganyan. Pero ang ganda dito, ang ganda ng dinadaanan natin. Ito, madadaanan natin, Plaridel Products and Services Inc. Ayan yung mga, isa sa mga madadaanan natin dito. Tapos expect nyo na wala tayo makikitang kabahayan malapit sa campsite. So mukhang lalabas pa tayo. Di lang ako sure Wala pa talaga akong nasa-search about this campsite na to. Ang sinearch ko lang is sa Facebook. Campsite in Umingan, Pangasinan. At ito nga yung lumabas. Yata. View deck dito ba yun? Dito pa yung sa view deck. Dyan po? Malayo pa po? Sige po, thank you. So may rough road tayong dadaanan. May aso. Maiksi lang yung rough road. Ingat lang kayo, maraming aso guys. Ito, maiksi yung daanan Kipot. Ayun. May mga tindahan pa pala dito sa labas. Tanong nga tayo sa kanila. Magandang hapon po. Saan po yung view deck? Diretso po doon. Okay, salamat. Sinortcut tayo ng Google Map. Kasi dito, kalsada naman yung daanan. Pahod siya, wala akong gas. Ito. Madali lang naman mahanap sa Google Map itong campsite. Kaya huwag kang mag-alala na baka maligaw ka. Alugan. Ito na yata, view deck. Alright, ito na nga. Ay, ang ganda. Matindi itong daanan dito Dapat yata sa kabila ako. Okay rin naman. Yun, may daanan. Papasok, register. Nandito na tayo guys. Stay here. Nandito na tayo guys sa beautiful view deck. Ayan yung pangalan niya. So maganda naman talaga siya. Kausap natin kanina si Sir, yung may-ari nitong campsite and park.
ayaw na lang magpakita sa video eh, kasi syempre for privacy din, na ang kanilang camping area is dito. Kung makikita ninyo, itong mga merong baitang-baitang sa tabi ng dalawang kubo. Then pinayagan naman ako mag-camp anywhere kung saan ko gusto, at solo natin ang campsite ngayong araw na to. As of now, pwede nyong rentahan yung buong lugar, 2,000 pesos up to 10 packs. Imagine, ganun kamura, 10 tao, tapos 2,000 pesos lang ang babayaran ninyo. Ngayon, ako naman is, yun talaga kasi yung kanilang accommodation ngayon for camping. 2,000 pesos and maximum ng 10 tao. Kaya kung gusto nyo mag-camping dito, kung 4 lang kayo o 5, 2,000 pa rin ang babayaran ninyo. Pero mura na yun kung marami kayo. Kasi ako naman, pinayagan lang nila ako, buti pumayag sila, na kasi gusto ko lang naman talaga mag-camping din. Kahit pa paano na-accommodate nila tayo, nagbayad na lang tayo ng 500 pesos para kahit pa paano masubukan natin mag-camp dito sa lugar nila. Ang hangin, ang presko dito. Ang Beautiful Deck Nature Park ay matatagpuan sa Sitio Tebag, Barangay Diaz, sa bayan ng Umingan, probinsya ng Pangasinan. Ang pangunahing atraksyon dito ay ang panoramic view ng mga bundok at ang malalawak na kapatagan ng Pangasinan. Dahil nasa mataas na bahagi ito, presko ang hangin at madalas ay may foggy vibe tuwing umaga o kapag malamig ang panahon. Sa huling parte ng video, iisa-isahin natin lahat ng mga pwede niyong makita sa kabuuan nitong campsite. Manatiling nakatutok dahil may sorpresa tayong ipapakita mamaya. Ayan lang ang ating setup ngayon. Napakasimple lang. Kung matatanaw nyo, ayan yung mga ilaw ng mga kabahayan sa baba. Ayan, kahit dito. Ayan, kitang kita dito yung Caraballo Mountains. Bayan ng Tayug ata itong nandito. Tapos yan San Nicolas, Pangasinan, yung mga nandyan sa taas, maliko. So ayan lang, ganyan lang kasimple yung setup natin ngayon. Sinubukan lang uli naman natin mag-camping dahil marami tayong iniisip eh. So wala sana akong balak mag-content, pero sabi ko sayang nandito na content na natin para kahit papaano naman may mapanood kayo, yung iba na talagang masugid na nakasubaybay sa atin, para at least may update tayo. So tomorrow ng umaga, ipapakita ko sa inyo yung kabuuan nitong kinampingan natin. Napakalawak nito guys, kahit 1,000 camper kaya dito. At solong-solo natin itong camping area na to ngayon. Wala tayong ibang kasama. Alam niyo yung problema natin ngayon dito? Pabugso-bugso yung hangin. Biglang bubugso ng napakalakas, tapos biglang mawawala. Kaya ito, magsasaing kasi ako ng kanin. Yun ang aking pinoproblema. Baka mamaya madali tayo. Duda talaga ako maluluto ng tama to dahil pabugso-bugso yung hangin, baka maging camper rice to. Pero so far naman medyo nawala Huwag lang sana mausog. Tulad yan, ayan na. Ayan na. Ayan na. So ang ulam natin ngayon ay tokneneng, proben at calamares. Alam mo kung magkano lang nagastos ko dito? 60 pesos. Ganun kamura. Ang sarap. Kahit di na siya crunchy, masarap siya. Lasang-lasa mo yung pusit. Sarap.
tanawin, no? Morning good pala sa lahat, ha? At baka nagtataka kayo kasi umaga na agad. Baka nagtataka lang kayo kung bakit umaga na agad. Mamaya ko na ikikwento sa inyo sa ending ng video na to. Kasi ibang date na ngayon. Ngayon ay May 4 ng 7:13 AM. So, May 4 ngayon. At kung mapapansin nyo ilang araw ang lumipas kasi April 27 nang tayo ay pumunta dito. Tapos ngayon biglang naging May 4. Mamaya ko ikikwento sa inyo. And technically bumalik tayo dito. Yun lang. Dahil hindi natin natapos yung video natin during that day. Dahil merong nangyari at kailangan kong umalis dito ng gabi na yon. Pero mamaya na natin yung pag-usapan. Ganda ng paligid, ah. Tapos dito, ganda dito sa view. Nandito tayo sa view deck nila. Dito kitang-kita mo yung yung mga bayan ng Pangasinan. Sa gabi ang ganda niyan, city lights At yung kabundukan na yan is Caraballo Mountains. Caraballo Mountains yan, guys. Sa baba is bayan ng mga Tayog, Natividad. Ayan, sa taas San Nicolas yan. Ayan, medyo cloudy lang sa bandaron kasi maaga pa so hindi pa totally umaano yung fog, umaalis yung fog. Pero dito sa location natin medyo naghahalo na ang init at lamig. Ganda dito sa campsite. Ayun, sinasabi ko wala na yung wala na yung hammock ko dahil ibang araw na ngayon. Ganda, oh. Ito yung isa sa view deck nila dito. Tapos gaya ng sinabi ko sa inyo, they are equipped with solar and CCTV. Ayan, CCTV. Ay, ito may view deck pa sila dito. Talingan nating akitin. Ang campsite na ito pasyalan talaga. Tulad ng sinabi ko nung nakaraan, group camping. So far ngayon is more on parang group camping pa lang ang ina-accept dito, or family camping, mga ganyan. Tapos up to 10 packs. Ang babayaran lang ninyo is sa ngayon 2,000 pesos. Tapos up to 10 packs na siya. Ayan. Pero sa lagay ko is nung pumunta tayo dito nung 27, 500 lang yung binayad natin kasi napagbigyan nga tayo para mag-overnight camping dito. So sa area na to, kung gusto nyo mag-pitch dito, make sure lang na may dala kayong tarp. Kasi ang sikat ng araw ay dito. At ang lubog ng araw ay dyan. So tendency mainit. Ngayon kung gusto nyo naman maghamok, yan, pwede dyan. Anyway, dami naman puno dito kahit nga dito. Yan, baba tayo. Ayun yung kabayo na sumalubong sa atin kanina. Napakabait. And ito, ang daming puno dito. Kung gusto nyo mag-pitch ng hammock dito, mag-pitch tuloy, magsabit ng hammock, obra naman. Yun nga lang, pagbaba nyo, syempre, naka-inclined to, baka gumulong kayo. Hello! Huwag mo ako sisipain hawakan kita. Ay, nagalit siya. Huwag mo ako sipain. Hello! Ay, natakot ako. Natakot ako. Ayan dito tayo nag-park sa taas. Ang ganda dito. At bukod sa pagiging campsite, ay park din siya. So marami kayong pwedeng tambayan, gaya ng mga upuan na to, yung upuan dun sa taas. Ayan Pinupuntahan din siya ng mga locals na malapit dito para mag-sightseeing, tambayan. So another view deck nila. Ito talaga yung kanilang tent pitching area. Ayan, makikita ninyo
Nandito sa may mga baitang-baitang. Ito yung parang first floor tapos second floor. Parang ganoon. Ayan. So dito pwede rin pala kayo magsabit ng hammock kung gusto nyo maghammock lang. Hamokero kayo, ganoon. Ayan oh. May mga kubo sila dito. So yung ibang family na nagpipiknik is pwede namang gamitin ito. Pati itong kabila. Meron din silang tulay. Saan papunta to? Ayan, babaan nga natin. Walang tubig. Ay, kasi summer din eh. Kaya walang tubig. May i-develop daw si sir na campsite ba yan, sir? Meron dito, daanan Oo nga flat area siya Pwede mong i-develop to. Ibigyan mo sa bakit. Oo. Ayan po yung mga yung sa likong kolonyo ng mga nest. Ayan, yung mga ibon na yung mas taas. Okay. Sila po yan. Ayan po, may lumabas sa bugan. Ang daming mga ibon okay, check ko nga. Yung mga butas na yan. Ang galing. Ay, ayun, may lumipad. Iba-ibang kulay ng ibon. So dito sila nagne-nest, guys. Yung mga butas na nakikita natin dito, pugad yan. Pero wag na nating lapitan kasi baka magambala sila at may mga inakay. Ayan Nest pala ito ng mga ibon. Okay. Parang parang kulungan ng ahas Parang Kala mo, daga o kaya ahas. puta ng daga o ahas. Ayan. Ayan Ayun. Bee-eater po ang tawag po. Bee-eater. Okay. Pero pwede mo pang i-develop to. Yun nga lang, magagambala yung mga ibon. Hindi, ito naman ko lang. Natural habitat nila. Seasonal lang ito. Ngayon lang ito lumabas. Ang dami pa Pati dito meron din mga butas Kuha lang yan sa one time yung use lang yan, malumalakas na po. One time lang use pag tag-ulan na wala na yan. Abandon na po yan. Pag tag-ulan, ina-abandon na nila. Parang isang nesting lang yan. Tapos, iba yung titira dyan. Isang nesting lang. Lahat po yung bago po. Yun pala, pag summer, dyan sila nalungga. Ngayon, pag tag-ulan, kasi nga nagbabasa yung lupa, nag-absorb ng tubig, naalis din sila. Uy, okay pa tong area na to Kailangan lang ma-develop, palinisan. Kasado na ito sa kaso ng tag-ulan, masira ulit ng inagos ng baha. Oo. Pwede pang i-develop to. Diyan po yung source ng bukal namin, tubig. Dyan, oo. Ito pa pala ang next na project ni Sir na maging, parang ito yung pinaka-campsite kasi nga dun sa taas baka maabala nga yung mga camper dahil syempre may mga visitors din na nagde-day tour. Ayan, maganda itong lugar. Tapos ito yung mga seasonal lang na nagne-nest yung mga ibon. Tapos ito yung mga alaga yung kambing, sir. Dati po nila tirahan, naglipat sila. Okay. So ito yung mga alagang kambing ni sir, may mga lahi daw ito, hindi ito native. Ang lunog yan po. Ayan, so Ay sir, gusto mo makita sa yung sample ng laki niya. Ito. Mahina pa siya. hello. Barako, ito yung nag-iisang barako. Ako, yung may iba. Ang lalaki ng kambing nyo. Anong lahi daw to? Ang lunog yan. Ang lunog. Anglo-Nubian. Okay. Ang lalaki. Ito yung kanilang restroom. Isa lang siya, sir. Isa lang. Merong dito, sir, bidet, ganon. Faucet tsaka tabo timba. Okay. Ganda dito sa lugar na to, no? So, balik tayo kanina sa nabanggit ko yung dahilan kung bakit umalis tayo dito nung gabi. Anong oras na rin nung umalis tayo, siguro mga around 9:30 or 10 PM. Merong bad news na nangyari. Hindi ko alam kung paano ko ikikwento. Kung paano ko ikikwento to, parang mabigat din Pero para at least aware lang din ang ilan. At para makarelate yung mga ibang viewers na makakapanood ng video ko ngayon dito sa Umingan, balik tayo sa nakaraang video. Ito yung title na The Reality of Camping in Lingayen. So para makarelate kayo kung ano yung nangyari. So ito yung kwento.
Guys, masamang balita. Ito na yung kinakatakot ko. Dinalaw natin siya kanina si Armando, yung aso ko. Yun na pala yung huli. Tumawag yung vet. Kailangan kong umalis ngayon dito sa camping. Nire-revive na siya. Ang sama ng balita. Gustuhin ko mang ituloy itong camping natin pero sa susunod na lang. Kailangan kong unahin yung alaga ko. Kailangan ko siyang puntahan. 7 at 8 buwan kong nakasama yung aso ko na yun, pamilya na turing ko. Bago ang lahat, wala emergency. Kailangan ko siyang puntahan. Pasensya na, tuloy na lang natin to sa susunod. Sa mga ganitong sitwasyon, di ako magdadalawang isip. Aalis ako anumang oras. Yung umaga bago tayo pumunta sa camping, binisita pa natin siya. Sinabi naman ng veterinaryo na dahil hirap at di siya makakain ng ilang araw dahil sa tumor niya, ay bumagsak ang kanyang mga internal organs, lalo ang atay at kidney. Pero ako, nananatiling nilalaban siya. Lalo pa, nakitaan ko ng pag-asa dahil itong huling araw, nagpakita siya ng lakas. Simbolo na lumalaban din siya. Sa nakaraang video, ay inilabas na natin siya. Kaso, ilang araw lang, ay muli natin siyang ibinalik dahil hirap at di na siya nakakakain. Humantong ito sa pagbagsak ng katawan niya noong 26 ng Abril na para bang hindi na siya makagalaw. Pero nitong 27, nagpakita siya ng biglang lakas. Yun na rin pala ang huli. Sa isip ko, tila ba gusto lang niya magpaalam at sabihin sa akin na ayos lang ang lahat. At yun na rin ang huli naming pagkikita. Huling oras na naramdaman niyang mahal ko siya. Uy, pipilitin yung tumayo. Ay. Gusto lang tumayo, hindi makatayo Ando. Wala na, Doc. Tinawagan ko kayo kasi nasa na eh. Galing pa ako uminggan eh. Ayun na, bigay response. Higit ka na. Pero, Hintay lang niya ako. sobrang sada ba? Hindi siya nagtayo, hindi siya nagsuka, hindi siya nag-seizures. Parang bigla na natulog. Napakasakit tuwing may dadalhin tayong alaga sa huling hantungan. Pero gayon pa man, bilang parte ng pamilya, nararapat lang na bigyan natin sila ng respeto. Paggalang sa huling sandali ng kanilang katawan dito sa mundo. At pag-aalala sa masasayang bagay na nangyari noong panahong nakakasama pa natin sila. Sobrang sakit nito at alam ko ang ilan sa inyo ay nakaranas na rin nito. Ang ilan naman marahil hindi pa. Pero isa lang ang hinihiling ko, kung mag-aalaga kayo, ituring nyo silang pamilya, hindi bantay, hindi pang negosyo, hindi pang display, at lalong wag ikulong o abandonahin. Salamat Armando sa masasayang alaala. May tamang panahon. At pag dumating yon, gusto ko, isa ka sa sasalubong sa akin. Hanggang sa muli. Bruises they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so